Nakatakdang dumating sa Hunyo ang dagdag na supply ng bakuna kontra pertussis o whooping cough. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, nasa 800,000 hanggang 1 milyong doses ang in-order ng bansa sa UNICEF kasunod ng pagtaas ng kaso ng pertussis. Madalas tamaan nito ang mga sanggol pero ayon sa infectious disease expert, hindi rin ligtas sa sakit na ito ang matatanda. Kaugnay po niyan, magkakasama natin ang infectious disease expert na si Dr. Jean Solante. Magandang tanghali po sa inyo, Doc Solante. Hi Cheryl, good afternoon. Salamat po sa inyong oras. Okay, Doc. Patuloy po, may mga lugar na nagdeklara po ng outbreak. So patuloy po ang pagdami ng kasong ito. Paano ba malalaman, Doc, ng isang magulang na pertussis na at hindi lang simpleng ubo po ang sakit ng kanilang anak? Well, ganito yan Cheryl, no? Pag tumatagal ang pertussis, mas lumulubha at mas magiging madalas ang ubo. Hindi kagaya ng mga viral respiratory tract infections na on the 5th day, 7th day, medyo humuhupa na yung frequency ng pag-uubo. Ito talaga, umaga, tanghali, gabi, tuloy-tuloy ang ubo. At minsan, ito yung mga cause na bakit malagutan ng hininga yung mga bata dahil nga sa tuloy-tuloy ang pag-ubo, no? May dalang halak. At the same time, pwede rin meron kasabay na ng pneumonia, no? Kaya mataas ang komplikasyon nito doon sa mga sanggol, yung mga less than 1 year old na magka-pneumonia at pwedeng maging severe ang presentation. Paano po ba ito nakukuha, Doc? Well, just like any respiratory tract infection, pag umuubo ka, you will be spelling out yung mga droplet ng respiratory droplet galing sa bibig, galing doon sa lungs. And then, kung inhale to ng mga kasabay doon sa bahay, especially pag hindi maganda ang ventilation, then mataas din ang hawaan dito. Doon din sa mga kapwa bata, doon sa mga sanggol na na-expose, or even doon sa mga may mga edad na rin, no, na pwedeng matamaan din at pwede rin mag-develop ng pertussis. So, ang carrier po nito ay tayo pong mga adults? Yes, kadalasan dito, Cheryl, no, dahil ang mga bata naman, yung mga less than 1 year old, 2 years old na ngayon ang natatamaan, hindi naman lumalabas yan. So, saan ang exposure niyan? May mga adult na mga mildly symptomatic, no? So, they will be exposing those mga unvaccinated children sa bahay kasi talagang sa bahay ang hawaan yan. And that's where most of those who have symptoms na medyo mas delikado ang mga bata kumpara doon sa mga adult. So, delikado po ang mga bata, maging ang ating mga elderly. Yes, kaya nga ang ano natin dito, ang advocacy natin dito, maliban doon na we need to advise all mothers, no, all mothers to bring their children, lahat ng mga bata doon sa health center para magpabakuna. Since yung mga adult are also vulnerable pero hindi naman kasama yan doon sa libreng bakuna, then they have to consult their doctor kung paano makakuha din ng mga bakuna. Sa Hunyo pa raw po, inaasahang darating yung dagdag na bakuna kontra pertussis po ng DOH. At sa aming pong panayam kay Yusek Tayag, aminado po sila na delayed po, may delayed po sa parte po ng pamahalaan kasi nagkaubusan or may kakulangan po sa bakunang ito. Ano po ang pag-iingat din na dapat gawin ng magulang para po makaiwas sa sakit yung mga anak na hindi pa bakunado? Yes, magandang ano yan dahil unang-una, we have to increase the awareness doon sa mga magulang na pag merong mga ubo na yung mga bata, 2 days, 3 days, dalhin na natin doon sa mga health center or doon sa mga panggamutan ng publiko or even sa mga private hospitals nila kung saan man yung mga doktor nila. Kasi may kaugnay na ano yan, may treatment din yan na Cheryl, no? May antibiotic na dapat may bibigay yan less than 5 to 7 days doon sa onset ng symptoms. Kasi ito ay nagagamot din sa antibiotic, no? So, yung mga hindi nabakunahan, then probably we have to explain to the parents na pag may mga sintomas doon sa loob ng bahay, magsuot muna tayo ng face mask, maghugas ng kamay at panatiliin na malinis ang bahay para at least yung mga bata na vulnerable population at yung mga matatanda, less ang magkakahawaan. Hindi man po libre sa mga adults, so meron din pong vaccine for the adults. Yes, Cheryl, merong ano, ang dose nga diyan is isang dose lang 'yan, no? Hindi na kailangan hindi kagaya sa mga bata na 3 or 4 na dose ng bakuna. Sa mga adult, at least isang dose lang 'yan.
and i-prioritize natin doon sa mga may mga edad, no, 60 years old and above, kasi ito yung pwedeng mag-severe din ang pertussis. Ano po ba ang vaccine nito, Doc? Ang vaccine nito is a combination of tetanus, diphtheria, and pertussis, no? So, maliban sa pertussis, meron ka na ring protection against tetanus and at the same time yung sa diphtheria. Ganyan din po sa adult, sa matatanda. Yes, ganyan din sa adult kasi isa lang ang formulation nito, mabata man or ma-adult, isa lang din ang kumbaga yung formulation. At ngayon pong Holy Week break, Doc Ron Jean, marami ang nagbabakasyon. Ano po ang paalala natin sa publiko para maging safe at healthy? Unang-una siguro, no, dahil mainit ngayon, we have to keep ourselves hydrated, no? Dapat uminom ng tubig regular. And at the same time, yung may mga sintomas ng mga ubo, sipon, kailangan mag-face mask yan para hindi tayo magkakahawaan sa bahay, no? And then pangatlo, dapat siguro you have to eat the right food, and yung may mga sintomas, siguro you have to isolate sa bahay muna, no? Mga between 5 to 7 days. At talagang kailangan dagdag ingat dahil meron tayong outbreak ngayon. Maski sasabihin natin hindi to COVID, pero ang mga natatamaan dito yung mga bata talaga. Ihabol ko na rin po, Doc Ron Jean, magmula po nung siguro after nitong pandemya ay marami pong mga magulang yung nakalimot sa tamang bakuna para sa kanilang mga anak na lagpasan, hindi na po nabalikan. Siguro po paalala yung kahalagahan ng pagpapabakuna, lalo na po't katulad nitong pertussis ay mga bata po ang naaapektuhang pinaka. Yes, salamat diyan, Cheryl, no? Kasi ang Tdap or pertussis, isa yan sa mga bakuna or mga infection na can be prevented by bakuna, no? But we need to also remind the mothers there are other vaccines, no? Kagaya ng MMR, yung measles, mumps, rubella, no? Influenza, pneumococcal vaccine. Lahat ito kailangan sa mga bata, at wag na rin natin kalimutan ang mga may edad na rin, kasi meron ding mga recommended vaccines ang mga may edad. At ito pong mga bakunang ito, Doc Ron Jean, ay binibigay po ng pamahalaan ng libre? Yes, libre to. Kasi pag bata, meron tayong tinatawag na expanded program of immunization. At matagal na tong programa na to. Ang nangyari lang, talagang bumaba ang vaccination rate natin ngayon, no? So, napaka-importante ng role ng media ngayon na we have to remind the mothers, the parents, dalhin ang mga bata. Kasi ang nangyari ngayon, Cheryl, even sa mga house-to-house na pumupunta na yung mga healthcare workers, minsan tinatanggihan pa, ayaw magpabakuna, no? So we need to encourage them kasi tayo rin ang magsasuffer, yung mga bata rin ang magsasuffer kung meron mga ganitong klaseng outbreak ng vaccine-preventable diseases. Marami pong salamat sa inyong oras, infectious disease expert, Dr. Ron Jean Solante. Magandang tanghali po.